Kami po ay muling nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming mga engkwentrong kababalaghan. Shoutout po sa ating mga bagong kaengkwentrong sina Bornok TV, Adrian Semasio, Jordan Gabiaso, Maha Norisa Otero, at Angob Marilyn. At dahil patuloy ang pagdami ng ating mga kaengkwentro, nais po naming ipagbigay alam sa inyo ang napipinto po naming pamimigay ng GCash kapag umabot na kami sa 500 subscribers. Mag-subscribe at ilike lamang po ang aming mga videos para makasali. Ang mananalo pong kaengkwentro ay aming i-announce sa pamamagitan ng isang video. Muli marami pong salamat sa inyong walang hanggang suporta. Magandang gabi po mga kaengkwentro. Isa po ako sa mga tagapakinig ninyo na nais magbahagi ng kwento. Ang pangalan ko po ay Ashley. Late na po ako nag-asawa. 35 na ako nung makilala ko si Greg sa Taiwan. Pareho kaming factory worker doon. Nagsimula kami bilang mabuting magkaibigan. Dahil pareho kaming panganay, ang pag-aasawa ay nasa hulihan ng aming mga priorities. Pareho kaming breadwinner na nagpapaaral ng mga nakababatang kapatid at sumusuporta sa tumatanda na naming mga magulang. Nagsasabihan din kami ng problema na madalas naming kaharapin kaakibat ng aming mga responsibilidad. Masasabi kong naging super close kami dahil pareho kaming nakaka-relate sa buhay ng bawat isa. Ito siguro ang dahilan kaya kami naging mag-best friend. At pagkatapos ng mahigit 5 taon na pagkakaibigan, nauwi sa simbahan ang aming pagmamahalan. Naku, Sonia, akala ko talaga hindi na mag-aasawa itong si Ashley. Abay mabuti na lamang at may nasakyan pa itong panganay mo pupunta sa pagpapamilya. Akala ko talaga tatanda ng dalaga eh. Sinabi mo pa, Mare, sagot naman ni nanay. Nag-alala talaga ako para sa kanya noon. Alam mo naman, tumatanda na kami ni Arman. Lahat ng mga kapatid niya nagsipag-asawa na. Mabait talaga ang Diyos. Akalain mo bang makakahabol pa tong panganay ko? Hindi ako nagsisising inuna ko muna ang kapakanan ng aking pamilya bago ako lumagay sa tahimik. Dahil sa pagsisikap ko sa abroad, napagtapos ko ang aking mga kapatid at nailagay sa maayos ang aking mga magulang. Kaya nang magpakasal kami ni Greg, sobrang smooth lang ng lahat. May sapat kaming ipon at may bahay na rin kaming tutuluyan dito sa Maynila. Hindi na rin kami bumalik pa sa Taiwan dahil nakapagpatayo na rin kami ng negosyo na pinagkukunan ng aming kabuhayan. Pinaghandaan talaga namin ang pagpapamilya. Ipinangako ko kasi sa sarili ko na pag lumagay ako sa tahimik, hindi problema sina inay at itay na natupad ko naman. Maligayang maligaya talaga ako noon. Pero dahil late na ako nag-asawa, nahirapan kaming magkaanak. 1 taon nang lumipas at hindi pa rin kami nakakabuo ni Greg. Dito na ako nagsimulang ma-pressure. Paano kung hindi na kami magkabibi ng asawa ko? Gabi-gabi kong iniisip kung sino ang pag-aalayan ng lahat ng mga pinaghirapan naming mag-asawa kung sakaling hindi ako mabubuntis. Natatakot akong mapunta lamang sa wala ang lahat ng aming pinaghirapan. Lahat na yata ng paraan ay ginawa namin. Nagpaalaga kami sa OB, katakot-takot na gamot at saksak ang inabot ko.
Nag-stay-in wife na lang ako at inalagaan ng sarili bilang paghahanda sa napipinto kong pagbubuntis. Iniwasan ko ang lahat ng klase ng stress, kumain ng tama, nag-exercise. Isa't kalahating taon ang lumipas at wala pa ring nangyayari. Dahil dito, nagsimula na akong ma-depress. Isang araw, binisita ako ng best friend ko. Sis, cheer up! Huwag mo namang masyadong dibdibin ang sitwasyon mo. Pasasaan ba at makakabuo din kayo ni Greg? Ewan ko nga ba dyan sa kaibigan mo. Nag-aalala talaga ako sa kanya ng sobra. Wika naman ni Greg. Sabi ko nga sa kanya, kung ipahintulot ng Diyos na hindi kami magkaanak, may ayos lang naman sa akin. Hindi naman ako nag-asawa para lang magkaanak. Siyempre, gusto ko din pero bonus na lang yun. Kung wala, di wala. Ang importante sa akin, nasa maayos na kalagayan niyang kaibigan mo. Buti nga at nadalaw mo itong si Ashley. Ilang araw na yung nagmumukmok sa bahay. Akala kasi namin buntis na siya dahil na-delay ng 2 linggo ang dalaw niya. Hindi rin malinaw ang naging resulta ng PT niya, kaya nagpa-doktor na kami. Kaso yun nga, false alarm lang pala. Hindi ko naman kasi alam kung anong problema eh. Hikbi ko habang pinupunasan ng aking mga luha. Wala namang kaming diferensya ni Greg. Pareho kaming malusog ayon sa mga doktor namin. Pero bakit ganun sis? Bakit wala pa rin kaming baby ngayon? Tana sis, alo ni Carla sa akin. Ibibigay din ng Diyos yan. Pero kailan pa? Magfo-40 na ako. Paano kung hindi na ako mabuntis? Ganito na lang sis. Total, sinubukan nyo nang gumamit ng medisina. Bakit hindi nyo naman subukan ng ibang paraan para magka-baby kayo? Ano pa yung ibig mong sabihin? Try nyo kayang magsayaw sa fiesta sa amin sa Bulacan. Doon sa amin sa Obando. Saktong-sakto at sa 1 linggo na iyon gaganapin. Wala namang mawawala kung susubukan nyo. Aba, proven and tested na yun Mars. Maraming bata sa amin ang naging produkto ng pagsasayaw sa Ubando ha. Tila nabuhayan ako ng loob sa sinabi ni Carla. Sa kagustuhan ni Greg na pagbigyan ako sa aking hiling, nagsayaw nga kami sa Ubando ng taong iyon. Para kasi sa akin, yun na ang last option ko para matupad ang pangarap kong maging isang nanay. At tila ba narinig na ng langit ang panalangin naming mag-asawa, sapagkat 2 buwan pagkatapos naming makipamiesta sa Ubando, himalang nabuntis ako. Grabing pag-iingat ang ginawa ko. Naging masela ng pagbubuntis ko dahil may edad na rin ako. Lahat ng payo ng doktor ay sinunod ko. Para sa akin kasi last chance ko na yon para matupad ang pangarap ko na magkaroon ng isang pamilya. Hindi ko kailangan ng maraming anak. Basta bigyan lang ako ng isa, okay na sa akin. Kaya naman nang isinilang ko si Liam ng malusog at normal, pakiramdam ko ay iyon na ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Mabilis na lumipas ang mga taon. Hindi na namin nasundan pa si Liam. Bukod kasi sa naging mahirap ang aking pagbubuntis sa kanya, maligaya na kaming mag-asawa na siya na lang sa buhay namin. Dahil uniko iho at bunsong apo sa magkabilang panig, naging favorite siya ng mga kamag-anak namin. Spoiled sa parehong mga magulang namin pero lumaking magalang at mabait na bata. 6 na taon noon si Liam nung dumalo kami sa probinsya ni Greg sa Batangas. Buti na lamang at bakasyon na kaya hindi naapektuhan ng pag-aaral ni Liam. Kasal kasi ng isa niyang kamag-anak at siya ang kinuhang best man. Mommy, can I play with Kuya Sander outside? Naku anak, it's very hot. Pwede later na lang paghapon na. But mommy, they were playing under the big mango tree naman. So it's not under the sun. Please, mommy, please. I really want to play with them.
Nako, Ashley, hayaan mo na yung si Tutoy. Sagot ng biyanan ko. Naliligo ang mga pinsan niya doon sa may poso. Hindi naman mapapana yan at nasa loob naman ng compound. Ala kung gusto mo silipin mo sa labas kung nag-aalala ka. Sinilip ko sa may bintana ang posong sinasabi ng biyanan ko. Mukhang safe naman at hindi naman kalayuan sa may bahay. O sige anak, but quick lang ha. Huwag kang magbababal at baka magkasipon ka. Yay! Thank you, Mommy! Kitang-kita ko ang ligaya sa mata ng anak ko Kitang-kita ko ang ligaya sa mga mata ng anak ko nang makita ko siyang kalaro ang kanyang mga pinsan. Isang oras ko rin siyang hinayaang magbubad sa tubig at mag-enjoy. Bilang isang ina, importante talaga sa akin na makitang masaya ang anak ko. 2 araw pagkatapos ng kasal, bumalik na kami sa Maynila. Habang nasa sasakyan, nakita kong matamlay si Liam. Hinipo ko ang kanyang noo pang tingnan kung may lagnat siya subalit hindi naman mainit ang katawan niya. Ang sabi ni Greg, baka daw dahil sa biyahe. Pinagkibit-balikat ko na lamang. Pagkalipas ng 1 linggo, lalong naging tahimik at matamlay ang anak ko. Hindi na rin siya makakain at palagi lamang nakahiga at natutulog. Lahat na yata ng pagkain gusto ni Liam ay niluto ko, mapakain lang siya. Subalit na natili siyang walang gana. Napapansin ko rin na bumababa na rin ang kanyang timbang. Noong araw din na yun, napagdesisyonan ko nang ipadoktor si Liam. Pero hindi namin inaasahan ang naging tugon ng doktor. Dok, hindi po namin maintindihan. Bakit niyo sinasabing normal ang nangyayari sa anak ko? Nakikita niyo ba ang kalagayan niya? Bumabagsak ang katawan niya ng walang dahilan. Paano naging normal yon? Halos tubig na lang ang iniinom ng anak ko. Lahat ng ipakain ko isinusuka niya. Anong nangyayari? Han, huminahon ka. Paano ko hihinahon? Kung ano-ano na ang test na ginawa kay Liam pero hindi pa rin nila malaman ang nangyayari. 3 araw na tayo dito pero lalong lumalala ang kalagayan ng anak ko. I'm sorry po, Mrs. Pero iyon po talaga ang naging resulta ng lahat ng test sa bata. Wala po siyang diferensya. Wala kaming makitang mali sa katawan niya. Mabuti pa ho siguro ilipat niyo siya ng ospital para magpa-second opinion. Pero paninindigan ho namin ang naging diagnosis sa anak niyo. Hindi ho kami makakapag-administer ng kahit anong gamot kung normal naman po at walang diferensya sa mga lab test niya. Ganun nga ang ginawa namin. Inilipat namin si Liam ng ibang ospital subalit kagaya nung una, wala rin silang nakitang mali sa anak ko. Papayat na ng papayat si Liam at sa paglipas ng mga araw, wala akong magawa kundi umiyak na lamang at pagmasdan kung paano unti-unting nawawalan ng buhay ang pinakamamahal kong anak. Nang mabalitaan ng mga biyanan ko ang nangyari, lumuwas sila upang dalawin si Liam. Iyak ako ng iyak sapagkat lalong lumalala ang kalagayan niya. Hindi naman namin siya maitakbo sa ospital dahil wala namang makitang mali sa kanya. Hanggang sa may sinabi si Mami na nagbigay ng hope sa akin. Anak, baka naman hindi na kaya ng medisina ang sakit ng apo ko. Bakit hindi niyo siya ipatawas? Napakunot ang noo ko. Tawas? Albularyo po ba? Oo anak, subukan niyo lang. May kakilala ako sa may Santo Tomas. Dalhin na natin si Liam doon. Baka alam nila kung anong nangyayari sa kanya. Nung mga panahon na yun, handa na akong gawin ng lahat, gumaling lang ang anak ko. Kaya ora mismo inuwi namin siya sa Batangas upang maipatawas kay Kainyong. Yung sinasabing albularyo ni Mami. Panay ang dasal ko na sana may magawa siyang paraan upang ibalik ang sigla ni Liam. Pagdating namin sa lugar na yun, kumuha ng kandila yung albularyo at isang palangganang may tubig. Umusal siya ng dasal habang ipinapatak ang lusaw na kandila sa may tubig.
Katakot-takot na kabang inaabot ko habang kalong ko si Liam. Ilang sandali pa, bumuo ng imahe ang kandila sa may palanggana. Naging hugis puno ito. Kinuha ng albularyo ang nabuong imahe ng kandila. Ay, alam ko na ang nangyayari sa anak ninyo. Alena, isumpa ng mga nuno sa punso. Kailangan nating makausap ang lamang lupa na yun upang malaman kung saan nagmumula ang galit nila. Sinabihan kaming mag-asawa ni Kainyong na kinakailangan ng isang ritual upang mapagaling si Liam. Inuwi na ng bayaw ko si Liam habang naiwan naman kami nila Greg at ng mami niya sa bahay ng albularyo para sa sinasabi niyang ritual. Nagbilog siya ng mga pulang kandila at naupo sa gitna niyon. Muli siyang kumuha ng tubig sa palanggana at naghilera ng mga kung ano-anong dahon. Hiningi niya ang mga kamay namin ni Greg at pagkaraan ay sinugatan ng aming mga daliri. Ang dugo mula sa sugat ay pumatak sa palanggana papunta sa tubig. Nag-usal ng orasyon ng matanda habang winawasiwas ang mga dahon-dahon na hawak niya. Ilang sandali pa, bigla na lang tumirik ang kanyang mga mata. Habang nakapikit, bumaling ang ulo niya sa amin at nagwika. Salbahay ang anak niyo! Dapat lang sa kanya na maparusahan! Nagkatinginan kami ni Greg. Nagsalita naman ang anak na lalaki ng albularyo na nagsisilbing niyang assistant sa panggagamot. Alay, ano bang ginawa sa inyo ng bata at nagalit kayo sa kanya? Pinagtatadyakan niya ang bahay namin. Namatay ang anak namin nang dahil sa kanya. Kaya tama lang magdusa ang batang yun. Pagkatapos ng 3 araw, kukunin na namin siya bilang kapalit ng ginawa niya. Nagtaasa ng balahibo ko sa narinig at nagsimulang maghisterya. Wag! Huwag niyo kong gagawin yan! Huwag niyo kong kunin ang anak ko, parang awa niyo na. Ako na lang ang isama niyo. Bata lang ho siya, hindi niya ho alam ang nagawa niya, kaya nakikiusap po ako. Patawarin na ninyo ang anak ko. Hindi! Magdusa siya na wala kami ng anak, kaya mawawalan din kayo. Huwag niyo na kaming tawagin muli sapagkat buo na ang pasya namin kuhanin ng bata. Wag! Wag, sandali lang po, pakiusap! Subalit hindi na nagsalita pa ang albularyo at kalaunan ay bumalik na sa kanyang ulirat. Naghihisterya na ako. Gumagapang na ang takot sa aking buong sistema. Hindi ko na maproseso ang lahat. Kukunin ang mga lamang lupa na yun ng anak ko. Anong gagawin ko? Kainyong, ano bang pwedeng gawin natin para mailigtas ang anak ko? Hindi po pwede na dito nilang matatapos ang lahat. Gagawin po namin ang lahat. Sabihin niyo lang, tulungan niyo ho kaming mabawi ang anak namin. Parang awa niyo na. Ikamamatay namin ni Ashley kung may mangyaring masama kay Liam. Sige anak, sabi ng albularyo. Balay, maghanda kayo ng alay para sa mga naagrabyado ng anak ninyo. Dugo ang hininging alay ni Kainyong mula sa amin. Kaagad kaming nagpahanap ng 10 manok at ilang mga bilaong kakanin. Lahat ng imported na chocolate na pwede naming mabili sa grocery stores ay pinakyaw naming lahat. Sabi kasi ni Mang Inyong, mahilig daw sa matatamis at sa tsokolate ang mga nuno sa punso. Nung gabing ding yun, nagsagawa si Mang Inyong ng ritual sa ilalim ng puno ng mangga kung saan nakatira ang mga sinasabi niyang sumumpa sa anak ko. Panay ang dasal ko na sana ay makumbinsi ng matanda ang mga nuno na pagalingin na si Liam. Isa-isa niyang kinatay ang mga manok at ibinuhos ang dugo sa paligid ng puno. Pagkatapos, naghukay siya sa lupa. Sinenyasan niya kaming mag-asawa na lumapit, bitbit ang mga alay naming tsokolate at mga bila-bilaong kakanin. Lumuluha kaming mag-asawa na umupo at humima sa puno. Taos puso po kaming humihingi ng tawad sa nagawa ng aming anak. Nawa'y tanggapin po ninyo ang aming munting alay. Pinapangako rin namin na aalagaan ang inyong tahanan
Basta tanggalin niyo lang ang sumpa sa anak namin. Hindi ko po mauulit ang bagay na ito. Pagsasabihan po namin siya na humingi rin ng tawad sa inyo. Pakiusap po, patawarin niyo na ang anak namin. Isa-isa naming binaon ang aming mga alay sa hukay. Buong magdamag kaming nagbantay kay Liam. Ang sabi kasi ni Kainyong, walang kasiguraduhan ang ginawa namin kung mapapatawad nila ang anak ko. Subalit kumapit kami sa Diyos na magbibigay siya ng himala kagaya ng ginawa niya nung ibinigay niya si Liam sa amin. Kinabukasan, dumilat na ang anak ko at nanghingi ng pagkain. Nagkanda iyak-iyak kaming mag-asawa sa narinig. Noong oras na yun, nag-drive papuntang Jollibee si Greg dahil iyon ang request kainin ng anak ko. Mabilis na nakarecover si Liam na anime walang nangyari noong mga sumunod na araw. Pinilit naming ipaliwanag kay Liam ang lahat ng nangyari sa kanya. Sinamahan namin siyang humingi ng tawad. Buong puso naman itong sinunod ng aking anak. Hello po sa inyo. Magsasorry lang po ako sa nagawa ko and thank you po kasi you healed me. Nagpagawa na ng maliit na bakod ang biyanan ko sa may poso kung saan namatanda si Liam upang maiwasan na ang mga batang maglalaro doon. Palagi rin kaming nag-aalay ng mga tsokolate at kakanin linggo-linggo bilang pasasalamat sa mga nilalang na nakatira doon dahil pinatawad nila at pinagaling ang anak ko. Sa ngayon, grade 4 na si Liam. Marunong na rin siyang magtabi-tabi po basta mapupunta siya sa mga kasukalan at mga damuhan. Hindi na muling naulit pa ang insidenteng yon. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pakikinig sa aming kwento. Kung nais ninyong magbahagi ng inyong hindi makakalimutang engkwentro tungkol sa mundo ng kababalaghan at katatakutan, mag-email lamang kayo sa encuentropcs@gmail.com. Ang mapipiling kwento ay mapifeature sa aming susunod na video at mananalo ng kaukulang premyo. Huwag niyo rin kalimutang mag-like, share at subscribe sa aming YouTube channel para sa mas marami pang engkwentrong kilabot at